Kapuso tayo, tapat sa pagbabalita. Kapuso, ikaw at ako. Bawat isa ay mahalaga sa pagtupad ng bayan ng ating planeta. Serbisyong totoo ng bawat Pilipino. Serbisyong totoo ng Pilipino sa mundo. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalapi sa bayan. Saan man tayo mapadpad sa ating panatang pagsulong para sa bawat isa. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng magpapasulong sa bayan. Katotohanan ng pananalapi. Katotohanan ng pananalapi. Katotohanan ng pananalapi. Sa Ito ang serbisyong totoo. GMA. Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ayun! magandang hapon! Good afternoon! Barangay sa... Ako ba? Para masama yung pakiramdam ko na paglabas ko, sobrang init to. Sobrang init ha, nung panahon natin. Anyway, sa 66 na barangay ng ating pong City in the Forest at City of the Living God, that is Puerto Princesa City, at siyempre sa 23 mga munisipyo sa The Last Frontier, yan po yung nag-iisang Palawan. Magandang hapon po. Pang ilang araw na ba to ng Enhanced Community Quarantine? Mahaba-haba na rin yung pagtitiis ng ating mga kababayan, ano? Pero talagang ganyan. Kinakailangan natin makipagtulungan. Kinakailangan po nating magkaisa para talagang masawata ito pong coronavirus na ito. Matigil sa kanyang kalapastanganan. Ito pong coronavirus na ito. Dahil hindi bumababa yung bilang ng mga ng mga kontaminado ng coronavirus. Padami ng padami at nadadagdagan po yung mga namamatay. Although meron naman pong mga nakaka-recover, pero siyempre hanggat maaari gusto natin walang casualty. Gusto natin sana matapos tong crisis na to, nagkaroon lang ng konting problema at back to normal. Kaya mukhang matagal-tagal po ito pong ating crisis na to dito po sa bansang Pilipinas. Hindi lamang po sa atin kasi yung kaibigan ko sa Czech Republic mukhang mahihirapan ng lumabas. I don't know pero sabi niya yung border ng Czech Republic naka-lockdown. Walang makakapasok, walang makakalabas. Hindi lang for 14 days, hindi lang for 1 month, for 2 years. Diyos ko. Sabi ko nga, it hampered yung aking pagyaman. Kasi nga, partner ko sa negosyo yung andun ayos na sana lahat. Ibibiyahe na lamang dito, pabalik ng Pilipinas, yung mga gagamitin naming mga equipment para po doon sa mga order na wastewater treatment facility. Kaya nga lamang, ito yung problema, nagka-lockdown na ito. So, hindi makabalik yung aking partner, si Vladimir Tomov. How are you there, Vlad, sa Czech Republic?
Ito pang isang partner ko, si Peter. Naandito lang naman si Peter. Kaya lang, hindi siya makasunod. Dapat mag-undergo ito ng training kasama si Peter para doon sa pagbuo noong wastewater treatment facility na aming gagamitin dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Marami na kaming order eh. Marami na kaming kliyente. Kaya lang, pasensya na po kayo. I'm sure you will understand. Dahil nga po sa kasalukuyang sitwasyon natin ngayon, hindi po makabalik yung partner ko dito at hindi rin makaalis yung isa ko pang partner para tulungan itong si Vladimir makabalik din at madala yung po mga kinakailangan namin mga equipment. Magaganon man, magandang hapon po sa inyong lahat. Lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng nag-iisang Palawan. Tis muna pagkatapos ganito pa yung klima natin. Paglabas ko kanina, sobrang init halos maghapon ko nasa loob ng kwarto, nagpapalamig. Pagkatapos bigla kang lalabas, sasalubong sa'yo pagkainit na panahon, pagkainit na klima, namula agad yung mata ko para kung lalagnatin. Sabi ko, wag naman. Hindi naman siguro ito sinyalis ng virus. Anyway, pray lang. At siyempre gawin natin yung mga nararapat na gawin tulad ng vitamins, pag inom ng vitamins, mga prutas, buti may mga pambili ng prutas, pwede paano yung mga walang pambili ng prutas, kaya nga namang problema. Ay, magandang hapon kay kay Kapitan Russell Gloriani. Mamaya makausap natin si Cap Russell ng Barangay San Miguel kasi nga last Saturday abay, inulan ng mga batikos yung Barangay San Miguel. Dahil yun sa Purok President dyan sa Purok Bagong Silang sa Barangay San Miguel. Bakit kanyo? Libad nga dapat yung mga community pass ihahatid ng mga barangay officials sa kani-kanilang mga tahanan, sa kani-kanilang mga residente. Ewan ko ba kung anong pumasok sa tuktok nitong Purok President ng Purok Bagong Silang sa Barangay San Miguel at hinayaan niyang magsiksikan na pumila sa labas ng kanyang bahay yung po mga residente ng naturang lugar para makakuha lamang ng quarantine pass. Kaya tinawagan ko agad si Kapitan Russell Gloriani. Ito the rescue naman agad dito si Kapitan. Bawal na bawal po yung ganung gatherings nga yung pag-uumpukan. Bawal na bawal po yung kinakailangan yung tinatawag na social distancing. Kaya nga dapat yung mga community pass o yung mga quarantine pass ihahatid. Alam ko ganun ang instruction si CIO Richard Ligan sa mga barangay na dalhin sa barangay or sa mga residente, kanya-kanyang bahay yung pong quarantine pass na yan. Bakit itong Purok President ng Barangay San Miguel, Purok Bagong Silang, katigas ng ulo? Sabihin man niya na hindi siya nagpatawag, nung nakita niya ng madami ng linya doon sa kanyang bahay, sinabihan niya na sana. Hindi, tinuloy niya na yung pamimigay ng quarantine pass di ba? Sino may kasalanan nun? Siyempre, kung talagang bawal, nakita mo na andyan yung mga barangay ko, nandyan ang mga kapuro ko. Nagtambaka na, pumila na, siksika na. Ano ba yung sabihin niya dapat na, mga kabarangay, mga kapurok, pasensyahan niyo po dahil pinagbabawal po yung pagpila, pagsisiksikan, yung gatherings, dahil nga po sa pinaiiral na social distancing. Wala siguro tinatama din magbahay-bahay. So, doon na din sa mismong lugar na yun, binigay na. Nag-distribute na ng quarantine pass. Di ba napakalaking katangahan yun? Di ba? Kasi pinagbabawal nga. Pagkatapos hindi mo susundin. Yung number one purpose kung bakit pinagbabawal yung mga umpukan yung ganyan, yung mga ganyang gatherings, yung pila-pila, is para nga po magkaroon ng social distancing. Kasi nga po, delikado Pag dikit-dikit po yung mga tao, baka mahala nyo, isa sa mga yan, carrier po ng coronavirus. Hayaan mo magkadikit-dikit yung mga yan, mahahawa yung iba. At pag nahawa na yung iba, pag umuwi yan, nagpunta sa kung saan lugar, magiging carrier na din yan at maaari po makahawa sa iba. Kaya minsan, yung mga Purok President, mga barangay officials, isip-isip din pag may time. Gamitin po ang sentido común, common sense. Gamitin po ang utak, yung utak na nasa ulo
Hindi yung utak sa talampakan. Ano? Wala eh. Ay buti tinawagan na agad ni Kapitan Russell Gloriani ng Barangay San Miguel at pinatigil na niya. Okay? So ngayon, nag-aantabay din yung mga purok natin dyan sa Purok Bagong Silang, doon naman sa 1,500 na ipamamahagi ng city government. Huwag po kayo mag-alala. Darating po yan. Siyempre, hindi naman po kasi ganun kadali din yung proseso ng pagre-release ng pondo mula po sa gobyerno. Napakarami pong proseso na dapat pagdaanan. Baka sumala ka doon sa sistema, sa proseso, abay, sila naman po yung mananagot. Sila naman po yung masasampahan ng kaso. Abay, kawawa din naman po yung ating mga empleyado ng city government, yung ating mga barangay officials, di ba? So, sundin lang natin kung ano po yung sinasabi ng pamahalaan. Sundin lang po natin kung ano po yung itinatadhana. Yan naman po, ulit-ulitin ko. Inuulit-ulit ko nga yan eh. Di ba? Yan naman po para rin sa pansariling kabutihan nating mga mamamayan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Lalo pa ngayon, di ba? Meron na pong positive na carrier o meron pong positive case ng COVID-19. Although nakaalis na nga lamang po, isang Australiano, 26 years old, galing San Vicente sa Port Barton. O kaya nga, yung po mga opisyalis ng Port Barton talagang nagpukumahog para magawa yung mga kaparaanan para ma-disinfect yung pong mga lugar na pinuntahan nito dyan po sa naturang lugar. At siyempre, para po malaman yung contact tracing na dinatawag. Parang apektado na ng COVID-19 yung dila ko. Diba? Nang sa ganon, itong mga nakasalamuha ng Australiano na yan, mabigyan din ng sapat na serbisyo pangangalaga mula po sa pamahalaan at matiyak na kung sakasakali man na sila may kontaminado nitong coronavirus dulot nitong Australian citizen ito, hindi na kumalat pa. Okay? Okay lang naman yung nakalabas na ito eh. Okay lang naman na nakalabas. Ang problema naman dyan, yung bansang kanyang pupuntahan. Yung kanyang bansang pinanggenyengan. Kaya nga, sabi ko kay Mayor noon, paano naman yung pumuntahan nitong bansa, yung uuwian nito? Wala din kaalam-alam. Kasi, hindi nga gaanong na-trace dito sa atin. Huli na, di ba? Pero nakalabas pa po. Alam ko, pagkalalabas ng Puerto Princesa, pagsasakay ng eroplano, merong thermal scanner. Siguro nakalusot doon, di ba? Siguro walang lagnat. Di ganun din yun. Pagdating ng Australia, malamang negative din doon sa thermal scanner at papayagan na makipaggala-gala doon. Sila na yung problema doon, hindi na tayo. Dahil tayo, at least nakalabas na. Ano po? Nakalabas na siya dito sa ating bansa. Okay? Samahan niyo po ako hanggang alas 5 po ng hapon. So matataw tayo po magsasama pa sa loob ng 39 minutes na pagtatanghalan ng palatuntunan ng Kaitang Batas. Dahil ang ating po pang na oras sa mga sandaling ito ay alas 4:21 ng hapon. Mamaya pagbabalik po natin, kausapin natin si Kapitan Cap or si Cap Russell Gloriani ng Barangay San Miguel. Sa ngalan po ng ating partner sa bagong teknikal, Super Albert Balena. Sa po niyo mga kasama, Rod Evangelista, bumabati po at nagpupugay sa inyo na sa mapagpalay at isa pong makakalikasang hapon ng Lunes sa inyo pong lahat. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Radyo. Sa pagtulog, Super Radyo. Sa pagising, Super Radyo. Sa pagkain, Super Radyo. Sa lahat ng oras, Super Radyo. Super Radyo. Super Radyo sa umaga, Super Radyo sa tanghali, Super Radyo sa gabi, Super Radyo bawat segundo, bawat minuto. Super Radyo.
Sa paglipas ng mahaba-haba ng panahon, sa mahigit 2 dekadang pagsasahimpapawid ng DYSP Super Radio, ang inyong kapusong himpilan ng radyo sa Palawan ay naghatid at patuloy na maghahatid ng serbisyong walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, serbisyong totoo lamang. Sa inyong aming mga kapuso, maraming salamat po sa 22 taong pagsama at pagtutok sa DYSP Super Radio. Kayo po ang dahilan ng aming pagiging number one. Umasa po kayo na patuloy namin kayo paglilingkuran. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. DYSP Super Radio. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright mga kapuso, balik po tayo. Alas 4:24 ng hapon. Batiin ko muna yung mga nanonood sa atin via FB, live, Facebook. Yung kapatid ko si JR at yung anak niyang si Tim. Nakikinig sila mula dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ingat kayo dyan, ha. Ganun din kami dito. Si Tol Jose Leo Pamplona, ito naman sa Kalamba, nanonood din sa atin ngayon. Thank you very much, Tol. Si Cherry Amar Badajos is watching. Okay. Ang aking kaklase sa San Sebastian College of Law, si Ramil Madriaga, also watching. Thank you very much. At from Canada, si Beethoven Carrasco. Ayan, dating kasamahan natin sa media dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil dati sa Philippine News Agency. Ayan. Magandang hapon. Kasamang Rod. Umaga dito ngayon. Umaga sa kanila doon ngayon. 4:15 in the morning. Early riser si Beethoven, ha? Dalawang matanda na lalaki na may existing health problem. Ayan. Mukhang ano ba to? Natigok na. Alright. Siyempre, yung aking misis nandyan sa bahay, nakikinig. Yung aking yung ating kaibigan dyan sa barangay namin sa Masile, si Joselito Albiar, nanonood din sa ating yan. Siyempre, si Ma'am Letty de los Reyes, yung kaibigan natin mula sa Puerto Princesa City Water District. Nagrereklamo si Aling Letty dahil hanggang sa kahapon hindi pa raw na ibibigay yung kanilang pass. At yung iba, babatiin natin mamaya. Kusapin muna natin sa kabilang linya natin si Cap Russell Gloriani ng Barangay San Miguel. Cap Russell, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Manong Rod, at saka sa ating po mga tagapakinig. Oo, kasi kahapon, kaya ako naka-text dahil po doon sa sitwasyon sa inyo, isang purok nyo dito sa Barangay San Miguel. I'm sure nakarating na rin po sa inyo yung nangyaring pamimigay ng quarantine pass doon mismo sa labas ng bahay ng Purok President ng Purok Bagong Silang. Diyan po sa Barangay San Miguel. Alam naman po natin, pinagbabawal yung mga gatherings. Maraming tao dahil nga po doon sa pinatutupad na social distancing. Ano pong balita sa inyo tungkol dito, sir? Opo, hindi natin inaasahan yung mga ganong gawi, pero napagsabihan na natin yung ating Purok President doon sapagkat kung meron nga tayong hindi nasunod doon, kasi ang paliwanag naman niya sa akin ay biglang dumami yung tao. Oo. Dahil paglabas nung binigyan niya ng passes, sinabi ng mga tao na ito na yung susi ng 1.5. Kaya nagtakbuhan yung mga tao natin doon sa labasan. So ang akala nung pong mga residente sa Purok Bagong Silang, yun yung ipagkakalob ng city government na 1,500 sa bawat pamilya, sa bawat household, Kapitan? Maaari hong ganun ang pagkakaintindi. So paano po, ano pong ginawa nyo after po na may pabot nga namin itong naturang pangyayari kahapon, Kapitan? Tumawag agad yung ilan nating mga concerned citizen dito sa akin at pinatakbo nga natin yung ating mga barangay tanod upang makatulong sa pag-pacify ng mga kababayan natin dyan sa area na yan, at meron din pong TNT na pumunta at napahupa naman ho agad-agad. Ayun. Alright. Pero kahapon din,
merong merong mga nakakuha sa araw pala ito. May mga nakakuha, Sabado dito, no? May mga nakakuha po noong quarantine pass na ipinaseserox na nila. Ibig sabihin, hindi na sila pumila or kumuha doon sa president, pinaserox na lamang po. Alam ba yung ganyan? Opo, kasi ho yung ating area dyan sa Westcom ay napakalaki ho niya. Nasa 4,000 ho katao lahat na nandyan. Isang purok lang ho yan. Ngayon po, ang kabahayan dyan ay nasa 2,000. Kaya, humingi tayo kasi hindi naman isang pitik lang nandun agad yung pase sa mga kamay mga bahay ng ating mga kababayan. Hindi rin ho na mabiblame ang barangay natin dahil mahirap din ho sa sitwasyon niya, siya iisa lang yung kumilos siya nung time na yun dahil nagmamadali ho ang mga tao na makakuha ng quarantine pass at maibigay natin, may ganun nga hong nangyari na hindi naman ho sinasadya. Ngayon po, yung issue ng pagpapaserox ng quarantine pass natin, nakalagay ho dyan sa quarantine pass na bawal ho abusuhin ang ating quarantine pass. Pakibasa nyo ho mga kabarangay ko, ang nakalagay ho dyan, gagamitin ho natin yan sa pagbili ng pagkain, gamot at sa ibang mahalagang bagay na pwede hong kayo ang magbenepisyo niyan. Hindi ho pwedeng gamitin yan na mamamasyal, hindi ho po pwedeng gamitin yan, pupunta sa kumpare-kumare dahil may birthdayhan, makikikain, bawal ho yun. Kailangan ho yan, gamitin natin kung tayo po ay pupunta rito lang sa bayan at bibili tayo ng gamot. Yun. At ito po. At yun hong mga nagtatrabaho na humingi na rin ho sa amin dahil hinahanapan din ho sila ng mga checkpoint natin ng quarantine pass. Ayun. At ito po ay mula alas 6 ng umaga laang magagamit hanggang alas 12 ng tanghaling dapat. As I understand, Kapitan. Opo. So, Tama po. beyond 12 noon, hindi na po epektibo yung quarantine pass na yan. Kinabukasan na uli. Kasi ang layon nga nito is makapamili na hanggat maaga yung po mga kababayan natin. Para na sa gano'n, pag nagsara na yung mga palengke, yung supermarket, stay at home na lang sila, diba? Opo, tama po. Ang naging problema lang ho natin, nagkulang ho tayo ang ating gobyerno sa pagbibigay ho talaga ng tamang ma-orient yung mga tao natin, taong bayan, kung saan ba nila kakailanganin itong passes na ito. Kasi yung iba ho, hindi rin ho alam nila kung saan ba gagamitin. Marami ho nagtatanong, saan ba gagamitin namin yan? Kaya yung iba, na kahit hindi naman nila kailangan, nakikikuha na rin lang sila ng kanilang passes. Kasi yun daw ang magiging passes, ang alam nila, para doon sa 1,500 na ipagkakaloob ng city government. Yun po. Yun po yung kumakalat po na balita po dyan. At mabalik ko ako doon, agad ko ang pinapuntahan at kinausap ko yung may kinursurok sa copier dyan. At sabi ko, kakasuhan ko siya dahil alam naman niya na bawal yan. Bakit na kinuha ang xerox niya? Nakakuha ho tayo ng mga ebidensya, kinuha ho natin yung kanilang picture ng permit nila at pinagsabihan ko nakakasuhan ng barangay ang mga ganyan po. Ngayon po, may mga nagpo-post pa rin ho dyan mga taga-Westcom. Binibenta naman nila ng 100 pesos yung passes natin. Ano po, sa ating mga kababayan, wag ho natin gagawin hong biro-biro. Ito hong passes natin na pinagkaloob sa atin ng gobyerno. Ano po? Pinagkakakitaan ho ng isang grupo dyan. Meron ho tayong nababalitaan dyan. Ngayon nga, hindi ho ako, excited na nga ako lumabas dahil para ako mismo pupunta dyan sa mga area na yan pero meron ho tayong direct supervision at instruction po. Nagbibigay tayo ng mga instruction sa ating mga kagawad para doon sa mga problemang na-encounter po natin dito sa ating barangay. Yung po mga nakabili, ng quarantine pass, yung mga nagpa-Xerox, ano po ito? Ito ba'y magiging effective din? Ano yung hiling nyo doon sa PNP natin? Kasi PNP yung titingin yan pag nakita ng Xerox, yung naturang quarantine pass, ano po mangyayari, Kapitan? Kahapon po ay tumawag po ako dito sa ating checkpoint sa Mateo Hagmis. At nakausap ko ho yung isang head ng ating checkpoint at binalita ko ho yung nangyari. Lahat ho ng mga passes ng Barangay San Miguel ay puro original ho yan, firma ko dyan. Pag meron ho silang nakita na yan po ay na-Xerox dahil colored po yung mga sinerox, at hindi ho original yung firma natin dyan, kukumpiskain ho yan at isusulat yung kanilang pangalan at
kakasuhan ho namin sila. Oo. Yung po 1,500 from the city government para po sa mga household, meron na po ba kayong balita tungkol dito? Kasi sa ibang mga lugar, sa Taytay, sa San Vicente, namimigay ng provisions sa kanilang mga kabarangay using their own calamity fund at hindi umaasa dun sa ibibigay ng local government unit ng munisipyo. Tayo ba meron din ganyang balakin, sir? Opo, nagpadala ho ng mensahe ang ating ABC President na makipag-ugnayan na ho yung ating treasurer bukas ng umaga doon ho sa City Hall. Ayun, so meron din po. Kasi marami nagtatanong bakit daw doon sa ibang lugar? Meron ng mga bigas, tapos may mga sardinas, noodles, kape, asukal. Sa atin dito, wala pa. Yun lamang galing sa city government para po sa 4-piece. Yung para sa mga pamilya, wala pa rin. Opo, dito sa atin, nakasampung purok na po kami ng pamimigay. Hanggang ngayon, namimigay ho yung ating mga volunteers. Yun nga lang, hindi ho talaga kaya naming gampanan ng mabilisan sapagkat limitado ho yung ating mga sasakyan. Tayo ho nanghiram lang doon sa may mabubuting kalooban. Meron ho tayong 2 sasakyan lang na ginagamit dyan. At iuhuli na po namin baka bukas ho o sa susunod na araw yung iba pang malalaking puro kagaya ho dyan sa Westcom. Oo. Yung 1.5, wala pa akong balita sa inyo, Kap. Kasi yun ang maliit na kulitin sa amin ng mga texter at mga caller namin. Kailan daw yung 1.5 na yun? Oo. Bukas po pupunta yung ating barangay treasurer dyan sa City Hall at makikipag-ugnayan po at malalaman ho natin kung ano magiging procedure po. Kasi kanina nung makapausap ng DOSP Super Radio si Attorney Arnel Pedrosa, most probably bukas may i-release sa mga barangay yung pera at yung barangay na yung mag-distribute sa mga bahay-bahay. Dito po, particular sa atin sa barangay San Miguel. Sana hindi na maulit yung pupuntahan pa sa bahay, ano, Kap? Opo, sisikapin ho natin yan na mabahay-bahay. Pero sana ho, konting konsiderasyon lang kasi kung 4,300 na household ang San Miguel, hindi ho yan may distribute ng isang araw lang, baka 2, 3 o isang linggo bago makarating po sa inyo. Kasi kung ang inaatasan ho na mag-distribute ay yung barangay treasurer natin, hindi niya ho kakayanin yung ganun ho isang araw lang tapos na agad ang barangay natin. Ayun, kailan ba kayong magre-report uli sa barangay hall, Kapitan? Dahil I understand kayo na may self-isolation din sa inyong bahay. Matatapos ho ang quarantine natin sa Sabado pa po. Kasi galing kayo ng ng labas ng Palawan. Kap? Ako, galing ho tayo sa isang seminar sa Baguio po. Okay, sige. At protocol na dapat talaga sa mga ilalim sa quarantine kahit walang anumang sintomas ng COVID-19. Anyway, Kapitan, maraming salamat po. Imisahin nyo na lamang po sa inyong mga kabarangay dyan po sa Barangay San Miguel. Nakikinig po sila. Kapitan, go ahead. Opo, kami ho'y nakikiusap at nagpapasalamat din po doon sa mga kababayan natin na tumutulong at patuloy po na iniintindi ho yung kalalagayan po natin sa ngayon. Pasensya na muna ho kayo kung medyo hindi ho agad yung pagpunta namin dyan sapagkat napakahirap din po ng pinagdadaanan natin ngayon. Konting pasensya lang po at makakaabot din po ang ating pong barangay sa inyo pong mga tahanan. Alright, sige po. Muli, maraming salamat. Magandang hapon po at keep safe, Kapitan, ha? Opo, maraming salamat, Manurod, at mabuhay po kayo. Magandang hapon po. Alright, si Kapitan Russell Gloriani ng Barangay San Miguel, isa po sa pinakamalaking barangay dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ako'y nabahala nga po dahil po doon sa ginawang pamimigay ng quarantine pass ng barangay. Yung purok president ng barangay Bagong Silang ay hinayaang pumila doon sa kanyang bahay, hinayaang pumila sa kanyang tahanan. Siguro tinamad na rin na mag-distribute. Dito, kunin nyo na. Hindi nga po pinapayagan yung ganon. Kaya nga, naitawag natin kay Kapitan at luckily, maaga namang naka-aksyon itong si Kapitan Russell Gloriani. Kaya nga lang, if there's a damage done, it cannot be undone already. Kung naando na rin yun. Di ba? Anyway, mga kapuso, oras natin, alas 4:37 po na nga po. Magbabalik po tayo. Sandali lang, mga kapuso, ha? Kayo at ang batas
ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radyo. DYSP Super Radyo. Mga Bears, narito na ang idol para sa inyong kotse, van, bus o truck, ang Nano Energizer. 8 to 21% na tipid sa gasolina, diesel o LPG. 6 times na tipid sa oil. 5 times na nagpapahina sa ingay at vibration ng inyong sasakyan. Walang smoke belching at binabalik ang lakas ng inyong makina ng 100%. Isang application lang, tatagal ang epekto ng 30,000 kilometeran ng inyong sasakyan bago kayo muling mag-apply ng Nano. Dalawang klase ang Nano. Nano Red para sa 4 to 10 liters of engine oil at Nano Green para sa 1 to 3 liters of oil. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, basahin ang label na nakadikit sa Nano Energizer product bago gamitin. Nano Energizer. Available sa Handyman, Hardware Max, Tracker Zone at JPX Glass Supply. Nano Energizer. Pet malu ang wear pa mo. Lodi ka ng mga driver at biyahero. Nano Energizer. Numero unong kape, mixed and herbal coffee. Dumarami na ang nag-mixed and coffee. Mixed in, kape namin everyday. Mixed Coffee. and herbal coffee. Marichel Elegio, galing po ng Jose Rizal, Awarlan, Palawan, 42 years old. Carlito Bautista, taga Puyo, Palawan, 58 years old. Ako si Felisa Aguilioso Moralde from Palawan, 58 years old. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Doc F Mixed and Coffee. Doc F, itong alternatibo formula. Ang Doc Alternativo, The Bixi Center, sa Puerto Princesa City, Palawan. Doc Alternativo, Malvar Street, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City, Palawan. Zapo 5 Easy Insecticide. Zapo 5 Easy. Ang bisa, peste ng tanim ay bagsak. Zapo 5 Easy. Yan ang gamitin. Sigurado, anin ang tanim ay masagana. Kaya Zapo 5 Easy. Yan ang kailangan sa ating tanim na palay, mais, gulay at prutas. Zapo 5 Easy. Ang bagong primera klaseng cypermethrin na produkto ng Bayer Crop Science. Zapo 5 Easy Insecticide. Mga peste, Zapo! Mabibili sa Palawan Poultry and General Merchandise at sa mga agricultural supply. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasaglak sa maraming kapighatian. Unang liham kay Timoteo, Kabanata 6, Talata 10. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. Need parts for your Photon vehicle? We're now just one call away. Ordering parts for your ride is now as easy and convenient as 123 with the Photon Easy Parts Hotline. Contact 0999-999-9996 and be assisted by our Easy Parts representative to avail genuine parts today. Great things start from small beginnings. Growing up, reach early for your dreams. Face the day, there's a new challenge. A chance to be better. A chance to become your dream. Growing up with champion energy. Growing up with Milo every day.
Milo Champion Formula. Champion sa sulit, same price pa rin, based on suggested retail price. Anong ibig sabihin ng home quarantine? Ito po ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit, pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health facility. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. DYSP Super Radyo. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. At mga kapuso, balik po tayo. Ang atin pong tumpak na oras ay alas 4:43 ng hapon. Basahin natin yung text ng mga taga-subaybay natin. Si Abi Arirap o Ariap. Okay? Hello po. Kapusong Rod, Purok El Rancho sa Barangay Siksikan ito, no? Purok El Rancho, Barangay Siksikan. Nakikinig daw po yung pamilya Paira, Mijares, Abara, always. Laging ito po nakikinig sa ating palatuntunan. Thank you very much. At yung mga nabanggit na pamilya. Si Jane Burabod. Hello po, gandang hapon. Gandang hapon ng Jane. Okay, si Gloma Olion from Cavite. Nanonood din sa atin ngayon. Si Maring Gemma Naraga. Ayan, talagang nakatutok sa ating pong palatuntunan. Si Paring Nante. Paring Nante, i-extend ko lang muli yung aking pakikiramay kasi sumakabilang buhay yung kapatid nito si Paring Nante. Ang aking taus-pusong pakikiramay sa pamilya mo, Paring Nante. Taga Bikutan ito. At ito si Jane din, Jane Nuhara. Kaklase ko to dati sa San Sebastian College of Law. Nanonood din yan. Yung pinsan ko si Tatoy, si Arthur de la Cruz, nanonood din. Magandang hapon. Pinsan Rod, magandang hapon din. Pinsan Tatoy. Ang maganda yata ng Tatoy. Hindi na bagay siya. Ganda lalaki mo eh. Tatoy pa. Dapat hindi na. Arthur na laang. Alright. Dali lang. Basahin mo natin mga text messages. Magandang hapon po, DYSP Super Radio. Ma'am, Sir, ask ko lamang po, ang house-to-house grocery po ba ay from barangay fund? Depende po kasi sa barangay, kaya natanong ko nga kanina kay Kapitan Wala pa dito sa lungsod ng Puerto Princesa na barangay na nagkakaloob ng sariling groceries initiative from the calamity fund ng barangay. Namigay sila ng sasakong bigas, that fund coming from the city government. At yung inaantabayan ng 1,500 per family or per household, nanggaling din yun o manggagaling din sa city government. Pero nabasa ko kanina sa mga post sa Facebook, sa Taytay, sa San Vicente, yung pong mga barangay officials, kasi under the state of calamity na nga po ang buong bansa, they can use their calamity fund. Lalo't mapakarami po talagang apektado nito pong enhanced community quarantine. Yung mga ordinaryong manggagawa, di ba? Hindi po makapagtrabaho. Saan kukuha ng kakainin yan? Yung kanilang mga barangay ay meron pong initiative na magkaloob. Hindi po lahat iniaasa doon sa munisipyo. Yung barangay, nagkakaloob po ng tulong sa kanilang mga kabarangay dahil sila yung mas nakakaramdam noong pong kakulangan at yung kailangan ng pong kanyang mga kabarangay. So, out of their calamity fund, nagbibigay sila ng mga noodles, ng bigas, kape, nakita ko, meron. Asukal. Di ba? Sariling inisyatibo nila yan. Kaya tinatanong kanina kay Kapitan, ano ba, asahan na lang natin yung sa city? Tayo naman sa mga barangay natin, meron din po tayong sariling calamity fund. Bakit hindi natin may pagkaloob yung bahagi doon sa mga talagang apektado mga residente ng inyong barangay, di ba? Okay. Kasi hindi po kami nabigyan ng house-to-house grocery. Saan ba ito? Laktaw-lakdaw po ang nabigyan. Then nag-post po, Kapitan, tapos na daw po distribution ng groceries. Abangan na lamang daw po namin ang 1,500 from the city. So dito to sa lungsod ng Puerto Princesa. Hindi na daw po kaya ng pondo ng barangay. Tapos po yung aming quarantine pass, kami pa po ang kumuha sa bahay ni Press. 6 PM po namin kunuha. Di pa po sila naka-house to house. Tapos wala pa kami natanggap. Kailangan namin yung quarantine pass.
Wala naman, hindi na din magagamit sa mga sandali ito, yung quarantine pass. Bukas, alas 6 ng umaga. So, ito yung binabanggit ko kanina kay Kapitan, na hindi ba maglalabas ng sariling pondo yung barangay para mamigay ng tulong sa kanilang mga kabarangay? At aasahan na lamang yung pinamimigay ng tulong ng city government. Dahil yung mga barangay, meron din pong calamity fund yung mga yan. Aminin man natin o hindi, total, barangay lang din ang sakop niyan, malaking halaga din yan. Di ba? Well, hindi nga kasing laki nung calamity fund ng city government. Pero, barangay mo lang naman ang bibigyan mo eh. Malamang, sasapat yun. Lalo doon sa malalaking barangay, di ba? 5% of the annual budget of the barangay, of the local government unit, ay gagamitin bilang calamity fund. Ito sa mga panahon na sasailalim po ang local government unit sa tinatawag na state of calamity. Just like yung nangyari po ngayon sa atin. Tayo po ay under ng state of calamity. Yung pong, dito nga kinuha ng or kukunin ng city government, yung ipamimigay na 1,500. Malaki-laki din yun, 1,500. Tuusin nyo po, kwentahin nyo. 1,500 pesos times more than 62,000 families. Yun po ay base doon sa talaan ng city planning ng lungsod ng Puerto Princesa. So 1,500 times 62,000 na lang. Malaki-laking pera din po yun. Okay? So, yung ipagkakaloob na tulong, kung magkakaloob man yung mga barangay, kahit pa paano ibsa na din yung pangangailangan. Makakatulong na sa mga pangangailangan ng pong ating mga karesidente, ng ating mga kalugar, ng ating pong mga kapurok, ng pong ating mga kabarangay. Ayan. Anyway, ito pa isa. Kasi bago ko nagtungo dito, kinausap ako ng kaibigan kong foreigner. Ito kayo na po ang humusga. Kasi, kaninang umaga, nagpunta siya sa isang drugstore, dyan po sa may Kabayanan. At ang purpose po ng kanyang pagpunta doon sa drugstore, of course, ay para bumili sana ng vitamins at ng face mask. Kasi walang face mask. Alam naman natin, dito sa atin, nagkakaubusan. Di ba? Hindi natin alam kung hinohold or ano. Pero yun ang dahilan niya kung bakit siya nagpunta sa drugstore para bumili ng face mask. Pero ganito yung nangyari, nakatalunan niya yung yung security guard. Bakit kanyo? Abay, ayaw kong papasukin, sabi ng foreigner. Ayaw kong papasukin dahil hindi daw ako naka-face mask. Dapat magkaroon ng malinaw na tawag dito na ugnayan, malinaw na patakaran patungkol ba. Although, talagang yung ibang mga establishmento hindi na pumapayag na na papasukin yung kanilang mga kliyente nang hindi naka-face mask. Tama lang yun dahil nag-iingat tayo di ba? Pero sa drugstore na pinuntahan ng kaibigan ko, bibili siya ng face mask dahil wala silang face mask na mag-asawa, hindi pinapasok dahil hindi ba naka-face mask. Kaya nga medyo nag-init yung ulo ng foreigner. Sabi niya, pumunta nga ako dito para bumili ng face mask. Ngayon, anong dapat kong gawin para makabili ako ng face mask? Anong dapat kong gawin? Wala nga akong face mask, bibili nga ako sa inyo Ay pagtalo talaga yung foreigner. Talagang, well, siguro, kung sumusunod lamang din yung gwardiya doon sa instructions, wala din tayong magagawa. Kaya lang, sana, ribasuhin din ng establishmento yung kanilang ipatutupad na patakaran. Sa isang bangko dito, hindi rin po pwede na ikaw ipumasok na walang face mask. Pero kung wala kang face mask, bibigyan ka ng paraan para matabunan mo yung mukha mo, masahan yung bibig mo. Like for example, yung tissue, bibigyan ka para pansamantala mong itakip sa yung bunganga at papayagan ka makapasok. Dito, bibili ka nga ng face mask. Kaya ka nagpunta ng drugstore. Pagkatapos, hindi ka papayagan pumasok dahil wala kang face mask. Di ba? Kaya na humusga mga kapuso. Tama ba yun? Yung ganong patakaran? Babalik po tayo. Sandali po lamang. Oras natin, alas 4:52 ng hapon. Kayo
at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Ito ang serbisyong totoo. GMA Super Radio. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH at ng himpilang ito. Nais kong ipagtapat sa'yo, sana'y A well-loved Kapuso theme song soars once again. Listen to Ikaw Nga by Princess Velasco. Now available on Apple Music, Spotify, and other digital stores worldwide. Only from GMA Music. Dito sa GMA, naniniwala kami na ang nagbabalita dapat walang kinikilingan, walang mga interes na pinoprotektahan, walang pinapangalagaan, kundi kapakanan ng sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. DYSP Super Radio. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. Alright, ganon din daw po ang sitwasyon nitong si Jane Bohol Borabod kanina sa drugstore. Well, ginagalang natin, nire-respeto natin yung patakaran ng drugstore na walang papapasukin na hindi naka-face mask. Eh, paano nga makakapagsuot ng face mask kung wala pang nabibili? Bibili pa nga lang eh. Sinabi ko nga kanina, sa isang bangko dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, pag hindi ka naka-face mask, hindi ka rin papapasukin ng bangko. Kaya lang, kung ikaw ay walang face mask at may transaksyon ka sa bangko, bibigyan, gagawa ng paraan. Ang ginawa nga ng bangko is binigyan ng tissue. Yung pong pumunta sa bangko, iniikot sa may ulo, sa bibig, at yun, nakapasok. Eh ito, imagine, pupunta ka ng drugstore to buy a face mask. Pagkatapos hindi ka papayagan ng drugstore dahil hindi ka naka-face mask. Ayan naman yung nasa usapan lang eh. At nasa inisyatibo lamang katulad ng sinasabi ko sa isang bangko. Eh, parang napaka-absurd na pupunta ka sa isang drugstore para bumili ng face mask na hindi ka papapasukin dahil hindi ka naka-face mask. Diba? Parang nakakatawa na nakakainis. Sabi ko nga, nirespeto natin yung patakaran, pero pwede mong gawa ng paraan eh. Pwede mong baguhin yung pong patakaran na hindi naman po lalabag doon sa pinaiiral ng naturang establishmento. Di ba? Nakakatawa nga naman talaga. Punta ka ng drugstore kasi walang face mask eh. So pumunta sa drugstore, bibili ng face mask. Pagdating doon sa may pintuan ng drugstore, sandali. Hindi ka pwedeng pumasok, wala kang face mask. Eh, bibili nga po ako. Eh, hindi po pwede. Mag-face mask ka muna. Ay, nako. Diba? Dito, unawaan lang ang kailangan eh. Okay? Sabi ko nga, baka ni instructions ng establishmento, ng pamunuan, kaya lang, baka pwedeng ma-review yung instructions na yan dahil nakakatawa. Hindi nakakatawa, nakakainis. Diba? Kung yung bangko nga nakakagawa ng paraan yung pang drugstore kung makasagap ka ng sakit diyan nandiyan ang daming gamot diyan, di ba? Alright, si Jane Bohol. Ayun, nabasa ko na ito. Okay? Pakibate pamangkin ng asawa ko diyan sa Manila. Nanonood ngayon sila Sheila Marie at Ate Mary Ann. Divinia, nanonood ngayon. Thank you very much sa mga ipagkupamangkin ng misis ko. Alright? At si Melrose Esparagosa, ito'y nasa quiet naman ngayon, I understand. At yung aking hipag na si G Bandola, nanonood din ngayon. Kumusta na G? Ingat kayo dyan sa, sa Sorsogon. Ayan. Sa Bicol Region. Tagal ko na hindi nakakapunta dyan. Gusto ko na din makabalik dyan sa sa
sa Bicol. Anyway, mga kapuso, wala na po tayong oras. Maraming salamat doon po sa mga nag-antabay. Yung mga nagtatanong doon po sa 1,500 pesos na ipagkakalob ng city government, antabay lang po kayo. Tis-tis lang ng kaunti. Matagal na din panahon tayo nagtitis eh. Ito, kaunting panahon na lang. Kasi nung huling makausap namin, yung city government, under process na po ng City Treasurer's Office, yung pong mga papeles para po ma-release na yung gagamiting pera para po sa pagbibigay ng 1,500 pesos sa mga bawat pamilya ng lungsod ng Puerto Princesa. Ito po yung gagaling mula po doon sa Calamity Fund na inaprobahan ng ating pong Sangguniang Panlungsod, giving Mayor Lucy Luberon the authority na magamit yung Calamity Fund na yan para sa pagbibigay ng tulong, pagkakalob ng tulong pinansyal sa mga pamilya. Hindi ko lang alam kung ano, kasi may mga nagtatanong sa atin, yung mga 4-piece member, pagkakalooban pa nitong 1,500 to, sana, di ba? Sana mapagkalooban din yung mga miyembro ng 4-piece. Kasi alam naman natin, yung mga 4-piece member, sila yung mga nasa laylayan ng lipunan. Mas nangangailangan ng tulong. Sabi nga ni Mayor Lucilo Bayron, poorest of the poor. Okay, so they should have a better chance na mapagkalooban ng tulong dahil nga po sa mas kailangan nila. Yung mga may kaya, yung may mga kapasidad na gumastos, ibig sabihin, may pera, di ba? Pwede naman pong, well, huwag nyo nang i-wave. Kunin nyo na lamang po at kayo na mismo ang magbigay doon sa mga kakilala nyo, kaibigan nyo, na sa tingin nyo mas nangangailangan. Di ba? Kasi nangangamba nga yung ilan pagka hindi namin kinuha, baka yun lamang po mga nasa gobyerno din ang kumuha niyan huwag naman tayo mag-isip ng gano'n. So kung nangangamba kayo, edi gano'n na lamang po ang gawin nyo. Kunin nyo yung pera. Pagkatapos, kung meron kayong kilala na nangangailangan ng tulong, karagdagang tulong, although meron na sila, bigay nyo na lang. Idagdag nyo dun sa natanggap nila. Nang sa ganun, medyo happy-happy naman po sila. Alright mga kapuso, wala na po tayong oras. Alas 5 na ng hapon Tayo po yung magkarinigan muli at magkakitaan muli bukas, araw po ng Martes, para po sa ating pang-Martes edisyon ng Palatuntunan Kayo at ang Batas. Alright, sa ngalan po natin partner, doon sa mga nanood sa atin sa Facebook, maraming salamat, magandang hapon po sa inyo. Okay? At yung mga nakasubaybay sa pamagitan po ng radyo sa DYSP Super Radio, maraming salamat po at kita-kits muli tayo bukas, araw po ng Martes. Ang halan po ng ating naging partner sa bagong technical, ayan, yung magandang lalaki sa likod natin. Ayan, kaway-kaway ka din dyan, mag-me time. Yun, natatakluban ka ng binata po yan, mga kapuso. Binata po yan si Albert Balenas. Ako po yung nakasama, Rod Evangelista. Mga kapuso, nagsasabing sa paglilingkod sa bayan, hindi po importante ang talino, ang kailangan puso, serbisyong may puso. Sa inyo po aming mga kapuso, kayo po ang numero 1 sa Super Radio, kaya kami po ay patuloy na mag-aatid ng serbisyo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Paalam na po, mga kapuso. Kayo at ang batas ni Super Rod Evangelista. Kayo at ang batas. DYSP Super.